kung magpuntahan ang mga kamag-anak ni Carlos sa kanyang bahay. Sa kanilang pamilya kasi ay ito ang pinakamayaman. Marami itong pag-aaring lupa sa probinsya at marami siyang mga negosyo. Dahil nga walang sariling pamilya ay sinasamantala ito ng ilang kaanak at mga kapatid. Isang araw, maaga pa lang ay naroon na ang kanyang kapatid na si Thelma kasama ang anak nitong dalagang si Amy. Ipaghanda mo ang Tio Carlos mo ng almusal, utos ng ina sa anak. Bakit? Parang aga nyo naman dito, Ate Thelma. May kailangan ba kayo? Pagtataka ni Carlos. Ikaw naman, kapag ba nandito ay may kailangan agad? Nabalitaan kasi naming aalis ka raw bukas at pupunta ka sa probinsya para tingnan ang ipagbili mong lupa. Narito kami ng pamangkin mo para bantayan mo na itong bahay mo. Saka kami na rin ang bahala sa ibang gawain sa bahay. Saad pa ng nakakatandang kapatid. Hindi na kailangan kasi sandali lang naman ako doon at uuwi din ako agad. Ayos lang na wala ng tao dito sa bahay. Ayaw ko ring makaistorbo pa sa inyo. Saad muli ng Ginoo. Maya-maya ay napansin ni Thelma na tila ba may hinihintay itong si Carlos. May inaasahan ka bang bisita, Carlos? Napansin ko, kanina ka pa tingin na tingin sa cellphone mo at kanina ka pa patingin-tingin din sa labas. Pansin ng ginang. Hinihintay ko lang ang pamangkin nating si Angeli. Ang sabi ko kasi sa kanya ay pumunta siya ngayon para ibigay ko ang allowance niya. Baka nasa eskwelahan pa. Tugon ni Carlos. Hanggang ngayon ba ikaw pa rin ang nagpapaaral dyan sa batang iyan? Wala na tayong responsibilidad sa kanya dahil ang nanay naman niya ang pilit naglayo sa batang iyan sa atin. Simula nang sumakabilang buhay ang kapatid nating si Hector, ay dapat pinutol na rin natin ang ugnayan natin sa mag-inang iyan. Hindi mo ba alam baka mamaya ay sinasamantala ka na lang nila? Sosol naman ni Thelma. Sa tingin ko ay hindi naman ganon si Angeli at ang nanay niya. Hanggang maaari nga ay hindi siya humihingi sa akin ng kahit magkano. Ako pa ang nangungulit sa kanya, nabigyan ko siya. Kahit papaano ay may responsibilidad din naman ako sa kanya dahil pamangkin ko siya. Paliwanag naman ni Carlos. Bata pa lamang kasi si Angeli ay yumaon na ang ama nito na kapatid nila Carlos at Thelma na si Hector. Anak siya ng Ginoo sa isang kasambahay na si Leta. Dahil hindi maganda ang pakikitungo ng ilang kamag-anak sa mag-ina ay napilitan na lamang ang ina ni Angeli na lumayo. Gayunpaman, madalas pa rin ang pangungumusta ni Carlos sa dalaga dahil nais niya itong tulungan. Sa totoo lamang ay malaking dahilan itong sa Thelma sa paglayo ni Leta sa kanyang anak. Pinamukha kasi ni Thelma na wala silang karapatan sa lahat ng pagmamay-ari ng kanilang pamilya at isang bastarda si Angeli. Ngunit ang totoo ay malaking banta para sa kanila si Angeli dahil malapit ang loob ni Carlos dito. Ilang sandali pa ay dumating na si Angeli. Tiyo, pasensya na po kayo at ngayon lang ako. Sa totoo lang po ay hindi ko naman kailangan ng allowance dahil binibigyan na po ako ng eskwelahan. Narito lang po ako para makita kayo at para ibigay rin sa inyo itong biko na luto ni nanay. Saad ni Angeli sa kanyang tiyuhin. Dahil sa mga ginagawang ito ni Angeli ay lalong napapalapit ang loob ni Carlos sa kanya. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Nakikita ko talaga sa iyo ang mukha ni Kuya Hector. Tanggapin mo pa rin itong ibibigay ko sa iyo kahit hindi mo kailangan. Bilhin mo ang nais mong bilhin o kaya naman ay ibigay mo sa iyong ina nang sa gayon ay may dagdag kayong panggastos sa araw-araw. Sambit pa ng Ginoo. Laking pasasalamat na rin ni Angeli dahil malaking tulong ang bigay ni Carlos para sa kanilang ina.
Pagtalikod ni Carlos ay agad na pinuntahan ni Thelma ang dalaga. Kung akala mo ay mabibilog mo at ang nanay mo ang ulo ng kapatid ko, ay nagkakamali kayo. Gagawin ko ang lahat ng sa gayon ay wala na kayong mahita pa kay Carlos, banta ni Thelma sa dalaga. Patuloy na sinisiraan ni Thelma ang mag-ina kay Carlos, ngunit hindi na lang niya ito pinakikinggan. Isang araw ay nabalitaan na lamang ni Thelma at ng kanyang anak na inatake sa puso itong si Carlos. Agad silang nagtungo sa bahay nito. Doon nga ay nadatnan nila ang Ginoo sa kalunos-lunos na kalagayan. Kami na ang bahala sa iyo, Carlos. Gagawin namin ang lahat ng kaya namin para bumalik ang lakas mo. Wika pa ng nakakatandang kapatid. Maraming salamat, ate. Alam kong sa oras ng pangangailangan ay ikaw ang maaasahan ko. Saad naman ni Carlos. Anong ibig sabihin mo, Carlos? Pagtataka ni Thelma. Kaya ako inatake sa puso ay dahil sa sobrang pag-iisip. Nalugi kasi ang lahat ng aking negosyo. Naloko din ako sa lupang binibinta ko. Lahat ng mayroon ako ay wala na sa akin. Hindi ko na alam kung paano magsisimula dahil pati ang bahay na ito ay nakasangla na at kukunin na rin ng bangko. Hindi na ako makakabangon pang muli, paliwanag ni Carlos sa kapatid. Nagulat si Thelma sa narinig niya kay Carlos. Ang ibig sabihin pala ng Ginoo ay ipapasasagot ni Carlos kay Thelma lahat ng pag-aalaga, pati ang kanyang pagpapagamot. Biglang nagdadalawang isip si Thelma at napaatras. Hindi ko kayang sagutin ang lahat ng iyan. Dapat kasi ay pinaghandaan mo ang mga ganitong pangyayari. Hindi ko kayang akuin ang lahat, Carlos. Pasensya ka na, pero marami pa akong kailangan gawin sa bahay. Saad pa ni Thelma. Agad nitong niyaya ang anak pauwi ng bahay. Nakasalubong nila si Angeli na humahangos din nang mabalitaan ang nangyari sa kanyang tiyuhin. Wala kang mapapala sa tito mo ngayon. Kung gusto mo, ikaw na ang mag-alaga sa kanya. Basta, huwag mo na kaming tatawagan at iisturbuhin para lang sa kalagayan niya. Muling giit ng ginang. Nang makita ni Angeli ang kalagayan ng tiyuhin ay hindi ito nagdadalawang isip na alagaan ito. Sinabi rin ni Carlos kay Angeli ang tunay niyang sitwasyon, ngunit baliwala lamang ito sa dalaga. Iuuwi ko muna po kayo sa amin, tiyo, para may makasama kayo. Pabayaan nyo na po itong bahay nyo. Huwag nyo na rin pong isipin ang mga negosyo kasi makakasama iyan sa inyo. Kapag tuluyang maayos na po ang kalagayan nyo, saka na lang kayo bumabawi sa mga negosyo. Makakabangon kayong muli, Tito Carlos. Napangiti si Carlos sa sinasabi ng pamangkin. Niyakap niya ito at nagpapasalamat. Maganda ang pagpapalaki sa iyo ng inyong ina. Hindi ako nagtataka kung bakit nahulog ang loob ng kapatid kong si Hector sa nanay mo. Mabuti ang inyong mga kalooban, saad ni Carlos sa pamangkin. Lumipas ang mga araw at labis ang pagtataka si Thelma nang malaman niyang hindi naman kinukupiska ng bangko ang bahay ni Carlos. Sa katunayan nga ay doon na nakatira sina Angeli at ina nitong si Leta. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Carlos? Akala ko ba ay may sakit ka? Sambit ni Thelma sa kapatid. Dahil maraming kamag-anak ang handang tumulong sa akin at may ibibigay akong kapalit, kaya naisip kong magpanggap na inatake sa puso. Sinabi kong wala na akong mga negosyo at mga ari-arian dahil nais kong malaman kung sino ang mga tunay na nandyan para sa akin. Nakakalungkot dahil sa oras pala ng kagipitan ay hindi mo ako masasamahan. Sambit naman ni Carlos sa kapatid. Tanging si Angeli lang at ng kanyang ina ang tunay na nag-aalala sa akin. Handa silang kupkupin ako, pakainin at alagaan kahit na wala naman akong maibibigay sa kanila. Simula ngayon
Ang lahat ng akin ay kay Angelina rin. Lahat ng mga kayamanan ko ay isasalin ko na sa kanyang pangalan. Nang sa aking paglisan ay siya na ang magmamay-ari ng lahat ng ito. Dahil alam kong iingatan niya ang lahat ng maiiwan ko sa kanya, saad pa ni Carlos. Napatulala na lamang si Telma sa nalaman niyang katotohanan. Labis siyang nahihiya at nagsisisi dahil sa pagtalikod niya sa kapatid sa oras ng pangangailangan nito. Ngayon ay ni 5 ay hindi na sila makahingi pa kay Carlos. Napatunayan ni Carlos na mayroon talagang mga taong gagamitin ka lamang hanggang may napapala sila sa iyo at iiwan ka kung wala ka nang maibibigay. Ngunit mayroon ding mga taong tulad ng kanyang pamangkin na si Angeli na handang tumulong kahit walang kapalit. Hanggang dito na lamang mga katropa. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento nating ito. Maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam.